Nagsisimula ang kwento sa isang eksena kung saan may isang lalaking nasa katamtamang edad na kumukuha ng pera sa ATM, pero basta-basta lang siyang nakakapag-withdraw ng sobrang daming pera, at masyadong normal lang iyon sa kanya dahil isa pala siyang tycoon. Ngunit hindi patas ang buhay at kahit ang hibla ng buhok ay hindi lumalaki ng tuwid at habang kumukuha siya ng pera, kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot at normal ang kilos niya habang nagwi-withdraw. Pero biglang nagsalita ang ATM at nagtanong kung gusto niya bang simulan ang isang kasunduan. Pag-confirm niya ay agad na may lumitaw na kakaibang mamahaling sasakyan sa underground parking lot, dumaan sa pader at isinakay siya papunta sa isang lugar na tinatawag na Financial District. Doon ay may isang binatang nakasuot ng itim na balabal na pabulong na nagsasalita ng mga kakaibang linya gaya ng lumilipad ang mga manok, tumatahol ang mga aso tungkol sa pera at siya si Makuni ang may-ari ng lugar at habang umiinom ng pulang alak ay lumapit sa kanya ang isang binatang may pink na buhok na si Masaki, at inanunsyo na may laban silang dalawa ng middle-aged na lalaki. Pareho silang pumayag sa deal match at kaagad pagkatapos nito ay pareho silang nagsummon ng misteryosong mga nilalang gamit ang mga card, sumigaw ang lalaki at sinugod si Makuni na parang yakapin siya ng buong pagmamahal, pero nanatiling kalmado si Makuni at ginawa ng lalaki ang lahat ng paraan para manalo ng pera pero hindi nagtagal ay natalo siya agad. Lubos na pinapahiya siya ni Makuni at nanalo ito ng malaki dahil sa pagkatalo sa deal, kinabukasan ay tumalon ang lalaki sa riles ng tren at nagpakamatay at samantala ang bida ng kwento na si Kimi Maro, isang mahirap na estudyante sa kolehiyo na may 2 part-time job sa convenience store ay abala sa trabaho. Dumating ang kaklase niyang si Hanabi at binigyan siya ng kopya ng review notes para sa exam kinabukasan, tuwa at pasasalamat ang naramdaman niya hanggang sa malaman niyang may kasamang boyfriend ang crush niya. Tunay ngang masaklap ang tadhana ng isang bidang hindi pa nagising ang kapangyarihan at kaunti lang ang paru-parong lumilipad sa tuyot na bulaklak. Kinagabihan habang abala si Kim sa pag-aaral ay may biglang lumitaw na kakaibang ilaw sa kanyang bahay. Pagbukas niya ng pinto ay lumitaw si Masaki ang pink-haired na lalaki at nagpakilalang HR manager mula sa Midas Bank. Nang marinig ito ay agad siyang tumanggi at akala niya scam o networking lang yun. Isa pa ay wala siyang pera para mamuhunan sa stocks o bangko bilang isang naghihirap na estudyante. Pero pagkasara niya ng pinto ay biglang lumitaw si Masaki sa loob mismo ng bahay sa likod niya. Biglang nagbago ang paligid at napuno ito ng makapal na puting usok. Ipinaliwanag ni Masaki na sa espasyong ito ay huminto ang oras kaya't pwede siyang makinig habang patuloy na nag-aaral. Sa Eastern Financial District ay may ongoing na recruitment para sa posisyon na entrepreneur at ang napiling random na tao ay si Kim Yoga at si Kim na 19 na taong gulang, second-year student sa Heisei University of Economics. Mismong binasa ni Masaki lahat ng impormasyon ni Kim Ro at ang pagiging entrepreneur daw ay parang wala lang upo-upo lang. Sabi pa niya na kung tatanggapin ni Kim Ro ang deal at yayaman agad siya, pero nang marinig ni Kim Ro na ang kapalit ay ang sarili niyang hinaharap ay hindi siya nagdalawang isip at tumanggi agad siya. Gwapo, matalino at may talento lahat ng ito wala sa kapatid niya, pero kahit papaano ay hindi gahaman sa yaman ang bida at ayos lang sana kung yayaman hanggang sa 3 henerasyon pero si Kim Ro ay hindi interesado. Hindi pa rin sumuko si Masaki sa pangungumbinsi at sabi niya na hindi na kailangan ni Kim Ro maging civil servant kung papayag siya, pero sa puntong yun ay biglang nagising si Kim Ro at inakala niyang panaginip lang lahat yun. Kinabukasan ay pumunta si Kim Ro sa ATM para mag-withdraw at laking gulat niya nang makita niyang may 500,000 yen na biglang pumasok sa account niya. Totoo nga na yumaman siya nang walang kahirap-hirap dahil sa sobrang laki ng halagang yun ay hindi siya makapaniwala. Kahit sa eskwela ay hindi na siya makafocus para kausapin ang crush niya at sa convenience store, pinayuhan siya ng mga mas nakatatandang kasamahan niya sa trabaho sabi ng mga katrabaho ni Kim Ro, baka raw may nagkamaling nag-transfer ng pera sa account niya at kung binigyan ka ng langit ng biyaya ay gamitin mo na lang. Kaya naisip ni Kim Ro na bumalik sa ATM para mag-withdraw ulit ng pera at yayain si Hanabi uminom ng bubble tea. Pero pagkalabas pa lang niya ng pera ay biglang lumitaw si Masaki sa likod niya at muli niyang ginamit ang pambukas isip na paraan at sinabing kung sasama si Kim Ro sa kanya, baka makuha niya ang puso ng kanyang crush at baka pangaraw makilala niya ang kanyang ama. Bilang isang lalaki ay matatag ang paninindigan ni Kim Ro at ayaw niyang basta-basta sumama kaso biglang inilabas ni Masaki ang isang card na agad na nakaakit sa kanya. Nang magbalik ang malay ni Kim Ro ay nasa loob na siya ng isang mamahalin pero kakaibang taxi.
Mabilis itong dumaan sa parang espasyo at agad siyang dinala sa isang lugar na tinatawag na Midas Bank Square, isang malawak na bahagi ng financial district kung saan ang mga tinatawag na entrepreneur ay parang tambay lang at walang ginagawa. Sa gitna ng lugar ay may malalaking lente na nagpapakita ng bawat isa roon at napansin ni Kim Ro na may mga kakaibang nilalang na palaging sumusunod sa bawat entrepreneur. Ipinaliwanag ni Masaki na ang mga iyon ay tinatawag na assets na personal na pag-aari na kumakatawan sa kinabukasan ng isang tao, at sila rin ang kasama sa mga laban na tinatawag na deal matches tuwing linggo. Sa itaas ng square ay may board na nagpapakita ng datos at stock values ng bawat kalaban. Kailangan ng bawat entrepreneur na sumali sa isang deal kahit isang beses kada linggo at ito ang kanilang karapatan at tungkulin. Sa kabilang banda ay abala si Makuni sa pagtaya kasama ang ibang entrepreneur at isang mamamahayag kung may ibuga ba ang bagong dating na si Kim Ro, na sa itsura pa lang ay parang default na karakter sa isang libreng mobile game. Nagulat pa rin si Kim Ro na parang lasing sa nitrogen nang itulak siya ni Masaki papasok sa deal space at sumunod siya sa mga tagubilin. Ipinatong niya ang kamay niya sa card at biglang lumitaw ang asset niya na isang cute na batang babae na mukhang mahiyain. Ang pangalan niya ay MCU. Baguhan din siya na tulad ni Kim Ro at kitang-kita sa mukha ni Kim Ro ang pagkadismaya na hindi ganoon nakakatakot o kaseryoso ang asset niya kumpara sa iba, pero hindi humihinto ang hangin kahit hindi gumagalaw ang puno at nagalit si MCU dahil minamaliit siya ni Kim Ro at sinuntok niya ito ng malakas sapat para bigyan siya ng matinding trauma. Nagsimula na ang countdown at agad umatake ang matabang lalaki kasama ang asset niya. Binuhusan ng sobra-sobrang affection si Kim Ro kaya napilitang saluhin lahat ni MCU at masaktan para lang maprotektahan si Kim Ro na wala pa ring ideya kung anong nangyayari. Matapos makaiwas sa kalaban ay sinabi ni MCU na huwag siyang alalahanin at ang mas mahalaga ay umiwas si Kim Ro sa mga suntok ng matabang lalaki dahil bawat tama ay magbabawas ng pera sa account niya. Hanggang sa maubos ito at malugi siya at totoo ngang may mga pagtaas at pagbaba ang buhay, pero dahil ngayon lang siya yumaman ay hindi niya masyadong iniinda ang posibilidad na mawalan ng pera. Mas nag-aalala siya sa mga sugat ni MCU na yan ang tinatawag na namamatay sa pride bago sa sakit sa puso, dahil dito ay napipikon na si MCU at sinampal siya ulit ng paulit-ulit at sa oras ding iyon ay pinapanood ni Makuni, ni Takadazaki ang mamamahayag at ng ibang entrepreneur ang takbo ng laban. Nang madiskubre ng matabang lalaki ang kanilang hideout ay muling binugbog si MCU ng malupit na atake para lang protektahan si Kim Ro na nakatayo lang, sumisigaw at walang ginagawa na parang baliw. Pagkatapos nilang makaiwas muli ay napansin ni Kim Ro na biglang gumagaling ang mga sugat ni MCU, mas kalmado na siya ngayon kaya't hiningi niya kay MCU na turuan siyang lumaban pero bago pa siya maturuan, muling natagpuan ng kalaban ang kanilang hideout at muli ay isinakripisyo ni MCU ang sarili para kay Kim Ro at nabaon siya sa ilalim ng isang higanteng bakal na bola. Sa puntong iyon ay wala nang ibang opsyon si Kim Ro kundi lumaban ng harapan, sumunod siya sa mga tagubilin ni MCU at isinlide niya ang kamay sa card na nagsisilbing ritual para mag-invest ng 10 milyon yen sa account ni MCU. Bigla siyang nakapaglabas ng isang makapangyarihang atake na agad na nagpaabo sa higanteng bola at nanira ng kalaban. Wala nang laban at panalo na si Kim Ro. Sa resulta ng laban na iyon ay napatulala si Makuni at ang mamamahayag na si Takadazaki. Wala pang baguhang manlalaro ang nanalo agad sa una nilang deal match, lalo na ang gaya ni Kim Ro na walang alam sa mga patakaran. Pero matapos niyang i-top up ang laro at talunin ng madali ang kalaban at triple ang naging laman ng kanyang account, nang malaman niyang ligtas pa rin si MCU nakahinga siya ng maluwag at nawalan ng malay, kinabukasan paggising niya ay nasa kwarto na uli siya kaya't akala niya panaginip lang ang nangyari kagabi. Biglang lumitaw si Masaki sa likod niya at sinabi nito na dapat niyang namnamin ang tagumpay, at babalikan siya nito sa susunod na linggo pero binalaan din siya na kapag nalugi siya sa financial district ang kapalit sa totoong mundo ay magiging sobrang bangungot kaya't simula noon, wala nang atrasan at si Kim Ro ay hindi na siya pwedeng tumanggi sa mga deal match. Ipinakita ni Masaki kung paano makipag-ugnayan kay MCU gamit ang card at tinawag siya ni Kim Ro at tinanong kung kamusta na siya. Nagulat si MCU na may tao na nag-aalala sa asset niya at kinahapunan ay pumunta si Kim Ro sa ATM para tingnan ang balanse niya. Halos himatayan siya nang makita ang 33.5 milyong yen sa account niya at dahil sa sobrang laki ng halagang iyon, hindi na siya makapag-concentrate sa klase at napansin ni Hanabi na laging wala sa sarili si Kim Ro at panay ang tingin nito sa card niya.
Samantala sa Midas Bank headquarters ay inutusan ni Makuni ang kanyang assistant na alamin ang background ni Kim Ro, simula nang makabalik mula sa Financial District at nagsimulang makakita si Kim Ro ng mga itim na Midas bills na para sa ibang tao ay mukha pa ring ordinaryong Japanese yen, nang tanungin niya si MCU kung ano ang mangyayari kapag ginamit niya ito at inamin nitong hindi niya rin alam. Sinubukan ni Kim Ro na huwag gamitin ang Midas bills pero napahamak siya nang makasalubong siya ng isang maton sa convenience store. Biglang dumating si Makuni at nagkunwaring ordinaryong tao at matalino na tinulungan si Kim Ro para paaalisin ang maton. Bilang pasasalamat ay binilhan ni Kim Ro si Makuni ng isang lata ng kape mula sa tindahan at halos maiyak si Makuni sa simpleng alok na ito. Nang mabanggit ni Makuni ang black bills ay napagtanto ni Kim Ro na galing din ito sa Financial District. Kinumpirma ito ni Makuni at sinabing napanood niya ang laban ni Kim Ro kontra sa matabang lalaki kagabi. Ipinaliwanag ni Makuni na ang perang Midas ay galing sa Midas Bank at nakikita lamang ito ng mga taong bumalik mula sa Financial District. Tiniyak din niya kay Kim Ro na walang masamang mangyayari kung gagamitin niya ang Midas bills, ngunit sinabi ni Kim Ro na ayon sa pink-haired na payaso na si Masaki ay ang kapalit ng perang iyon ay ang kanyang kinabukasan. Binanggit naman ni Makuni na normal lang daw ang paggamit ng hinaharap at bilang puhunan para kumita ng pera. Sa gitna ng pag-uusap ay bahagyang ipinahiwatig ni Makuni na kilala niya ang nawawalang ama ni Kim Ro, pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang Makuni Sokero at sinabing handa siyang tumulong kung kinakailangan. Sa parehong oras ay may isang misteryosang babae na nanunood sa kanila sa pamamagitan ng surveillance camera. Ang babae ay si Sadto na sa totoong pagkatao ay isang undercover investigator at isa siyang ahente mula sa isang organisasyong nagsisiyasat sa tunay na layunin ng Financial District. Sa madaling sabi ay isa siyang pulis na sinusubaybayan ang isang ilegal na samahan sa pananalapi. Nakabisita na si Sadto sa Financial District ng 51 beses at 11 sa mga iyon ay aktwal na nakipag-deal match siya. Bagamat baguhan pa lang ay matalino at matapang siya at si Sadto ang nag-iisang investigator na nakalusot sa mapanganib na samahan, may laban siya tuwing Miyerkules at sa tulong ng kanyang asset na isang dambuhalang puting lobo. Palagi siyang lumalaban ng buong galing dahil kapag nalugi ka ay ibig sabihin ay tuluyan kang mawawala sa Financial District. Natukoy ni Sadto at ng kanyang organisasyon na si Makuni ang pangunahing target na dapat bantayan. Bukod sa hawak nitong impluwensya sa gobyerno at sa pandaigdigang mga korporasyon at nagtayo rin siya ng makapangyarihang alyansa sa loob ng Financial District. Ang mas lalong kinakatakutan ay ang plano ni Makuni na ang paggamit ng pera mula sa Midas Bank para direct na i-invest sa totoong mundo. Para kay Sadto si Makuni ay isang misteryoso at delikadong nilalang at kinabukasan matapos ang hindi inaasahang pag-uusap nila ni Makuni. Dumalaw si Kim Ro sa kanyang tiyahin na si Kayo na unang beses nila muling nagkita mula noong siya'y nagtapos sa high school. Ang layunin ng pagdalaw ay upang magtanong tungkol sa kanyang ama. Ikinwento ni Aunt Kayo na matapos mamatay ang kanyang mga magulang na may naiwan silang ilang gamit na may kinalaman sa stocks at securities. Habang binubuklat ni Kim Ro ang mga lumang gamit ng nawawala niyang ama, laking gulat niya nang makakita siya ng isang notebook na may emblem ng Midas Bank at nang makarating siya sa huling pahina, napatigil siya sa gulat at hindi makapagsalita. Agad niyang tinawag si MCU at tinanong kung paano niya mahahanap ang pink-haired na si Masaki. Hinulaan ni MCU na maaaring nasa Midas Bank si Masaki sa oras na iyon at napansin din niya na kakaiba at nakakatakot ang ekspresyon sa mukha ni Kim Ro. Pagbalik niya sa Financial District at agad niyang hinanap si Masaki at sinugod ito, hinihingi ang katotohanan tungkol sa notebook na iniwan ng kanyang ama at gaano man siya magpilit. Ayaw ni Masaki magbigay ng impormasyon tungkol sa ama ni Kamaro. Pinaghinalaan ni Kamaro na may kaugnayan ang notebook kung bakit siya napili bilang entrepreneur sa Financial District, pero iginiit ni Masaki na aksidente lamang ito at biglang lumitaw si Makuni sa likod ni Kamaro at sinabing may kailangan silang pag-usapan. Dinala siya ni Makuni sa isang tao na tinatawag na info hunter na si Takadazaki para diretsyong makapagtanong si Kamaro tungkol sa kanyang ama. Laking gulat ni Kamaro nang malaman niyang kilala ni Takadazaki ang kanyang ama na si Yoga. Nang tanungin siya kung anong relasyon niya kay Yoga at tapat niyang sinabing siya ang anak nito. Habang may nagpapalitan ng titig ay may halong biro sina Makuni at Takadazaki sa likod, tinanggap ni Takadazaki ang 100,000 Midas bilang bayad mula kay Makuni at doon lang siya nagsimulang magkwento. Sabi nga nila na hindi lahat ay nabibili ng pera pero kung wala ka nito bulag ka sa katotohanan.
Ipinaliwanag ni Takadazaki na ang ama ni Kamaru ay isa sa mga pinakamagaling at pinakaaktibong manlalaro noon sa Financial District. Adik ito sa mga deal match at bihasa sa mga laban, pero kahit ganun siya kagaling, hindi siya nakaligtas sa isang matinding pagkatalo na agad siyang binangkarote, at sa Financial District kapag nalugi ka ay nawawala ang kinabukasan mo, hindi mo na makakausap ang pamilya mo, mga kaibigan o kahit sino man. Kalaunan ay nagpakamatay ang ama ni Kim Ro at lubhanang napinsala ang katawan nito, kaya hindi na ito nakilala, at isinara na lang ng mga awtoridad ang kaso. At nang tanungin ni Kamaru kung ano talaga ang pagkatao ng ama niya, sinabi ni Takadazaki na sobrang obsessed ito sa pera, kahit barya lang, gagawin nito ang lahat para kumita. Dahil dito ay binansagan siya ng mga tao sa Financial District bilang ang kuripot, at ibinunyag pa ni Takadazaki na dahil anak ni Kamaru si Yoga, posible ring naman na niya ang pambihirang swerte nito sa mga deal match, pero binalaan din siya at mag-ingat siya, baka matulad siya sa sinapit ng kanyang ama. Matapos ang usapan ay bumibigat ang pakiramdam ni Kamaru at may galit at pagkadismaya siya sa kanyang ama, na piniling mamuhay sa abnormal na mundo ng pera at iniwan silang mag-ina. Subalit hindi sumang-ayon si Makuni. Naniniwala siya na ang layunin ng ama ni Kim Ro ay mag-ipon ng sapat na pera para bigyan sila ng mas maayos na buhay. Pinayuhan ni Makuni si Kim Ro na linawin sa sarili kung para saan talaga siya kumikita ng pera, at dahil kahit gustuhin man niyang magsimulang muli, wala siyang magagawa kung wala siyang pera, kaya't kailangang ipagpatuloy ni Kim Ro ang pagsali sa mga deal match, kumita ng mas maraming pera at gastusin ito sa bagay na may kabuluhan. Ang pag-iipon ay pwedeng magdala ng pansariling kaligayahan, pero hindi nito mababago ang mundong nakapaligid sa kanya. At matapos ang buong lecture ni Makuni ay parang naka-full-on enlightenment no jutsu siya, at napuno ng emosyon si Kim Ro at napaiyak sa harap niya. Samantala sa isang tagong sulok, si Sadto ay patuloy sa kanyang misyon na bantayan ang bawat galaw ni Makuni at i-report ito sa kanyang organisasyon, ngunit nagsimula na siyang makipagtalo sa kanyang nakatataas dahil si Sadto ay totoong nais pigilan ang plano ni Makuni na ilipat ang Midas Money papunta sa tunay na mundo, habang ang kanyang boss ay naniniwala na ang panghihimasok ay maaaring magdulot ng mas malalang problema. Makalipas ang ilang araw ay muling dumating ang misteryosong itim na taxi at sinundo si Kamaru pabalik sa Financial District para sa lingguhang sapilitang deal match. Laking gulat niya nang makita kung sino ang kalaban niya, at ito ang propesor niya sa universidad na nagngangalang si Abata. Ayon kay Kim Ro ay halos isang taon na pala sa Financial District si Abata, at ang dahilan niya ay para kumita ng dagdag na pera para sa kanyang pamilya. Si Propesor Ibarra at ang kanyang asawa ay naghahanda na sa pagdating ng kanilang ikatlong anak, pero sa kabila ng biglaang paglaki ng pamilya nila na tila hindi naman ito naging dahilan ng anumang problemang pinansyal, malamang dahil may bahay silang nakaharap sa kalye at businessman ang ama ng kanyang asawa, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. Ang asawa ang nanganak at si Ibarra ang nag-aasikaso ng lahat ng iba pa. Ang totoo ay matagal nang kumikita si Ibarra ng dagdag na pera mula sa pagkapanalo sa mga deal match sa Financial District. Balik tayo sa kasalukuyang laban na hindi alam ni Kim Ro kung ano ang gagawin niya sa harap ng sarili niyang guro. Pero si Ibarra ay walang pag-alinlangan at agad siyang gumawa ng unang galaw, bagaman maayos at kagalang-galang siyang kumikilos sa loob ng lecture hall na ibang-iba ang pagkatao niya kapag pera na ang usapan, sa pagitan ng kayamanan at kahirapan ay lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Sa sandaling may halong pera at agad na nawawala ang ugnayan ng guro at estudyante, at agad inutusan ni Ibarra ang kanyang asset na umatake kay Kamaru gamit ang lason, na nagdulot ng matinding sakit at malaking bawas sa pera ni Kamaru. Pagkatapos nito ay binabalak ni Ibarra na tapusin na agad ang laban gamit ang isang huling atake, pero sa gitna ng panganib ay sumugod si MCU papunta kay Kamaru at sinabing ibenta na lang niya ang isa sa 10 stock na konektado sa kanya. Mula sa labas ng arena ay agad itong binili ni Makuni sa halagang 50 milyong yen. Dahil dito ay nagkaroon ng sapat na pondo si Kamaru para mag-invest kay MCU at gumamit ng isang mid-level attack na tuluyang tumapos kay Ibarra. Sa simula pa lang ay inakala ni Ibarra na kayang-kaya niyang durugan ang baguhang si Kamaru, pero sa huli siya pa ang napahiya at hindi matanggap ang pagkatalo. Laking gulat niya nang biglang lumitaw si Masaki ang clown at agad siyang pinatalsik mula sa Financial District. Pagkatapos ng laban ay interesado si Kamaru sa kung paano gumagana ang bentahan ng stock. Ipinaliwanag ni MCU na ang bawat asset ay mayroong 10 bahagi at pwedeng ibenta ng may-ari ang siyam sa mga ito, pero kailangan din itong bilhin pabalik balang araw.
Hindi rin nakalimot si Camaro na magpasalamat kay Makuni pero ang sagot lang nito ay ginawa lang niya iyon para kumita ang kumpanya niya mula sa transaksyon. Pagbalik sa bahay matapos ang laban ay tinanong ni Camaro ang matandang driver ng taxi mula sa Financial District kung anong masamang pwedeng mangyari sa mga taong nalugi sa laban. Inamin ng matanda na hindi rin niya alam pero sabi niya ang pagbabalik sa totoong mundo ay maaaring maging interesante. Naisip ni Camaro na mukhang tanga siya sa pag-asa ng matinong sagot mula sa ganoong klaseng tao. Maya-maya sa punong tanggapan ng guild ay nagulat ang assistant ni Makuni ng isang mahalagang impormasyon, higit isa sa bawat 200 miyembro sa Financial District ay kabilang na sa kanilang grupo at kontrolado nila ang halos 1/3 ng buong Financial District. Kapag lumampas sila sa 50% na si Makuni na ang may halos buong kontrol sa operasyon at impluwensya sa lugar. Ang tunay palang layunin ni Makuni ay baguhin ang kabuoang sistema ng Financial District at tuluyang tapusin ito. Gusto rin niyang kumbansihin si Camaro na sumali sa Guild Alliance, samantala kinabukasan sa klase ay labis ang pag-aalala ni Camaro tungkol sa sinapit ng propesor niya. Pero laking gulat niya nang dumating si Ibarra sa klase na parang walang nangyari at tahimik at kalmado pa rin. Matapos ang klase ay agad siyang lumapit para kausapin ito at inanyayahan siya ni Ibarra sa bahay nila para makapag-usap sila ng masinsinan. Kinahapunan ay pumunta si Camaro sa bahay ni na Mr. and Mrs. Ibarra at doon niya nalaman na mas komplikado pala ang lahat. Matapos matalo ni Ibarra sa deal match at tuluyang malugi ay agad na naglaho ang 3 niyang anak, maging ang 3 anak na nasa sinapupunan ng kanyang asawa na wala rin sa mundo. Sa totoong mundo tanging si Ibarra at Camaro na lang ang nakakaalala sa mga batang iyon, maging ang asawa ni Ibarra at nakalimot na rin sa kanilang pagkakaroon ng mga anak. Sa kabila ng lahat ay walang galit si Ibarra kay Camaro sa pagkatalo niya noong gabi ng laban. Sabi niya na kung si Camaro ang natalo siguradong malaking kapinsalaan din ang may dudulot nito sa buhay niya. Kung may dapat sisihin ay siya raw mismo iyon dahil pinasok niya ang sistema ng hindi lubusang nauunawaan ang malupit na kapalit ng paggamit ng sariling kinabukasan bilang puhunan para sa pera. Ipinahayag din niya ang kanyang pagsisisi na hindi siya sumali agad sa Guild Alliance. Ipinaliwanag ni Ibarra sa kanyang batang estudyante na ang Guild ay isang organisasyong itinatag ni Makuni na may layuning bawasan ang epekto ng Financial District sa totoong mundo. Sa madaling sabi na kapag natalo ang isang entrepreneur na kasapi ng guild, mababawasan ang pinsalang matatanggap niya pagbalik sa totoong mundo at matatalo pa rin siya pero hindi tuluyang mabangkarote. Gayunpaman kung miyembro ka ng guild at kahit manalo ka sa deal match ay wala kang makukuhang kita, dahil dito ay tumanggi si Ibarra na sumali noon pero ngayon ay lubos niya iyong pinagsisisihan ngunit huli na ang lahat. Bago sila maghiwalay ay nag-iwan si Ibarra ng huling paalala kay Camaro na huwag siyang matatalo sa kahit anong deal match, dahil siya na lang ang natitirang taong nakakakilala at nakakaalala sa 3 anak ni Ibarra. Sa pagkarinig nito mula sa sarili niyang propesor lalo pang bumibigat ang loob ni Camaro. Kinabukasan ay may isang napakahalagang laban si Makuni laban sa isa pang mataas na ranggong manlalaro na si Kikuchi. Inimbitahan niya si Camaro na sumama at manood para matuto at lahat ng naroon ay sabik makita ang laban dahil ang tunggalian sa pagitan ng 2 elite players ay laging exciting. Bago magsimula ang laban ay tinanong ni Makuni si Kikuchi kung ayaw pa rin ba nitong sumali sa Guild Alliance. Hindi ito pinansin ng matandang lalaki at nagsimula na ang deal match at agad inutusan ni Kikuchi ang kanyang asset na si Hearst na mag-transform bilang maraming salamin na pumalibot kina Makuni at sa asset nitong si Kazo. Sunod-sunod ang mga matitinding atake na inilunsad nila, mabilis na nabawasan ang pondo ni Makuni pero napansin ng mga manunood na kahit bumababa ito, nananatiling stable ang galaw kaya't kahit malakas ang atake ni Kikuchi at hindi siya masyadong kumikita dahil ito ay dahil napakalaki ng maintenance cost ni Hearst. Siyempre alam iyon ni Kikuchi kaya't agad siyang nag-execute ng stock sell command para kay Hearst dahil may nakaabang na grupo ng mga negosyanteng bibili ng stocks. Sa ganitong paraan ay nakakuha siya ng malaking kalamangan sa pera at tuluyang na-overwhelm si Makuni. Pero nang 20 segundo na lang ang natitira at biglang inactivate ni Makuni ang White Knight na ability ni Kazo, dahil dito ay lumitaw sa battlefield ang 2 pa niyang asset na si Sleeping Beauty at si Q, agad nag-team up ang 2 upang sirain ang core ni Hearst at nagbukas ito ng pagkakataon kay Makuni na gamitin ang huling atake na tuluyang nagpabagsak kay Kikuchi. Natalo si Kikuchi sa laban pero mukhang hindi naman siya masyadong mapapahamak sa totoong mundo, dahil sinadya ni Makuni na huwag gawing sobrang lamangan ang resulta ng laban at dahil dito,
tila naunawaan na rin ni Camaro na kung gusto niyang bawasan ang sakit o epekto ng mga laban sa iba, kailangan niyang magkaroon ng kapangyarihang kasing lakas ng kay Makuni. Doon lang niya tunay na makokontrol ang takbo at epekto ng isang deal at matapos nito, buong puso nang tinuruan ni Makuni si Camaro kung paano i-manage ang kinalalabasan ng mga deal match. Una, para mabawasan ang epekto sa totoong mundo ay kailangan mong manalo pero huwag kang kumita ng sobra. Pangalawa ay kailangan mong matutong maghusga ng tama, kilalanin hindi lang ang sarili kundi pati ang kalaban, sa aspeto ng asset, emosyonal na katalinuhan, kaalaman at kakayahang pinansyal. Sa madaling salita ay kailangang ma-master ni Camaro ang lahat ng impormasyong pwedeng gamitin para ma-evaluate ang isang kalaban, at sa lahat ng ito at ang asset ang may pinakamalaking papel sa tagumpay ng isang deal, kaya nagpa siya si Camaro na simulan na ang mas maayos na pakikipag-coordinate sa kanyang asset na si MCU. Sa kanyang susunod na deal match ay sinubukan ni Camaro na pagpraktisan ang tamang pamamahala ng kita na kahit may lamang na siya, pero dahil hindi alam ni MCU ang bagong strategy na naging magulo ang teamwork nila at nagkaroon ng butas sa kanilang depensa at nakabawi ang kalaban, sa huli si MCU ay nagkaroon ng pasasamata at natalo si Camaro sa laban. Kasabay nito ay abala naman sina Makuni at ang assistant niya sa pagsasagawa ng tinatawag na deal income cost collection, mula sa ibang mga entrepreneur sa financial district at pagkatapos nito ay nagtungo si Makuni sa isang lalaking tinatawag na vice chairman upang ihain ang isang mapangahas na alok, bilhin ang buong pambansang utang. Ang totoo ay sinusubukan talaga ni Makuni na lutisin ang problema ng Japan sa pambansang budget deficit para matulungan ang mga mamamayan ng bansa. Gwapo, mabait at mayaman, ano pa bang hihilingin mo? Pwede bang pumila na para maging asawa ni Makuni? Balik kay Camaro na bagamat maliit lang ang naging talo niya ay natakot pa rin siya na baka may masama na mangyari sa mga mahal niya sa buhay. Agad niyang tinawagan ang tiyahin niyang si Kayo para kumustahin at doon niya nalaman na naospital ito para sa appendectomy. Sa kabutihang palad ay hindi naman seryoso ang lagay nito at makakalabas na ng ospital pagkalipas ng isang linggo. Tiniyak pa ni Kay Yuko sa kanyang pamangkin na huwag mag-alala dahil malakas pa rin ang katawan niya kahit may edad na siya. Kinabukasan ay nagmadaling pumasok si Camaro sa eskwela para tingnan ang kalagayan ng crush niyang si Hanabi. Sinabi ni Hanabi na ayos lang siya at nakakabili pa nga ng bagong cute na damit bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na internship. Ang tanging kaparusahan lang na nakuha ni Camaro mula sa pagkatalo kagabi ay ang bumagsak sa isang subject, kahit papaano nakahinga siya ng kaunti. Samantala ay lihim na ipinapasa ni Sadto ang mga intel na nakalap niya mula sa financial district patungo sa kanyang superior habang nakasakay sa subway. Ngayon na alam na ni Camaro na hindi ganoon kabigat ang naging epekto ng pagkatalo niya, umuwi siya at nagluto ng instant noodles. Habang hinihintay maluto ay kinumusta niya ang kalagayan ni MCU at sabi ni MCU, naka-recover na siya pero nagtaka kung bakit hindi sinabi ni Camaro ang plano nitong i-draw lang ang laban, dahil doon ay nasuntok siya sa mukha at galit na galit siya at di para wasakin ang maganda nitong mukha at aniya ni MCU kung gets ba nito. Habang pinagsasabihan ni MCU si Camaro tungkol sa tamang teamwork sa laban at naluto na ang noodles, sa una ay nandidiri si MCU sa panunood habang kumakain si Camaro pero nang ipaliwanag niyang nakakatuwa at nagbibigay ng kaligayahan ang pagkain ng noodles, gusto rin itong subukan ni MCU. Plano sana ni Camaro na subuan siya pero naisip niyang baka masyadong mahiyain kaya't pinapangako na lang niyang papatikiman siya sa ibang pagkakataon, sa huli siya rin ang kumain ng buong cup noodles. Samantala pagkatapos matalo ni Makuni ay sumali si Kikuchi sa isa pang deal match at ngayon laban naman sa isa pang elite player na si Shizawa. Muli niyang ginamit ang dating strategy na inutusan si Hearst na gawing mga salamin para palibutan ang kalaban, pero sagot lang ni Shizawa luma na yan at agad kinontra ng asset niya ang teknik ni Kikuchi at bumalik sa kanya ang malupit na atake. Sa huli ay nagkaroon si Kikuchi ng isang matinding pagkatalo na naging dahilan ng kanyang pagkalugi at agarang pagpasibak sa financial district. Sa totoong mundo siya ay naaresto dahil sa korupsyon at bumagsak ng tuluyan ang kanyang kumpanyang Basho Corporation, nawala ang tiwala ng mga mamimili. Kalaunan ay bumisita si Camaro kay Propesor Ibarra na nagpaliwanag na ang biglaang pagbagsak ng Basho ay maaaring sirain ang kinabukasan ng mahigit 10,000 empleyado. Ang mga deal match sa financial district ay may tunay na nakakakilabot na epekto sa totoong buhay. Sa kaso ni Ibarra pati asawa niya ay bigla na lang nawala na parang hindi man lang ito kailanman umiral.
Makalipas ang ilang araw habang kumakain ng noodles si MCU at ine-evaluate ang bagong plano ni Kamaro para sa mga deal at biglang lumitaw si Takadazaki, ang information broker ay nag-alok siya kay Kamaro ng mainit na scoop tungkol sa Basho kapalit ng 1,000,000 yen. Dahil sabik si Kamaro sa bagong impormasyon at agad siyang pumayag, si main character ay sobrang yaman na ngayon na parang barya lang ang 1,000,000, matapos bayaran si Takadazaki at isiniwalat nito na may isang pharmaceutical company na tinatawag na Pharma, na itinatag 5 taon na ang nakalilipas at ito ang bibili ng Basho kasama ang lahat ng utang nito. Kahit sinasabing foreign company ito at ang tunay na may-ari ay walang iba kundi si Uncle Makuni, dahil dito ay nabawasan ang epekto ng naging deal sa totoong mundo, sa pagkarinig nito ay hinarap ni Kamaro si Makuni at tinanong kung bakit niya ginawa ito. Ipinaliwanag ni Makuni na ang pera ng Midas ay nakapasok na sa totoong mundo at napakahirap na itong pigilan, kaya niya itinatag ang guild at upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo gamit mismo ang Midas money bilang gagamitin sa epekto ng mga deal match. Matapos ang pag-uusap ay opisyal nang sumali si Kamaro sa guild at may ilan mang miyembro na nagsabing hindi siya karapat-dapat dahil hindi pa siya ganap na nakakaintindi sa layunin ng guild o kung paano i-stabilize ang isang deal. Hindi ito inalintana ni Kamaro. Sa katunayan si Makuni mismo ay na-inspire pa sa kakaibang asal ni Kamaro at naisipan na subukan pakainin ng instant noodles ang asset niya, samantala sa intelligence agency headquarters ay patuloy pa ring nakikipagtalo si Sadto sa kanyang superior tungkol sa pagsasara ng operasyon ng financial district at pagpigil sa pagkalat ng Midas money. Pagbalik niya ay sinimulan niyang isubaybay ang impormasyon tungkol sa isa pang high-level player sa financial district si Senesako, 29 na taong gulang, na may napakagandang deal record na 56 na panalo at 1 talo lang. Sa kasalukuyan, lumagpas na sa 9.8 bilyong yen ang personal na yaman ni Sinosa at ang susunod niyang deal match ay naka-schedule ngayong Huwebes laban mismo kay Kamaro. Sa mismong oras na iyon sa Financial District ay abala si Kamaro sa pakikipagkwentuhan kay MCU nang biglang lumitaw si Sinosa mula sa kung saan at pinuri si MCU, tinawag itong isang magandang asset na may cute na sungay, dahil dito ay agad pinaghinalaan ni Kamaro na baka isa itong manyak na mahilig makipaglandian sa asset ng iba. Tiningnan niya ito nang may halatang inis at paghamak ngunit agad namang ipinakilala ni Sinosa ang sarili bilang susunod na kalaban ni Kamaro sa darating na deal match, at humingi ng ilang minuto para makausap siya at ibinunyag ni Sinosa na gusto niyang kusang umatras si Kamaro sa laban, at handa pa siyang bayaran ang penalty kalahati ng kabuuang yaman ni Kamaro mula sa sariling bulsa. Ipinaliwanag ni Sinosa na kahit kaya niyang kontrolin at balansehin ang kinalalabasan ng isang deal, hindi pa rin maiiwasan ang epekto nito sa totoong mundo kaya't para sa kanya, ang pag-atras ay ang pinaka-responsableng hakbang pero hindi niya pinilit si Kamaro na magdesisyon agad at sinabi niyang pag-isipan muna ito ng mabuti. Binigyan din siya ni Sinosa ng isang digital business card para makontak siya kahit kailan at matapos ang pag-uusap nila ay bigla na lang nawala si Sinosa. Maya-maya habang nasa convenience store si Kamaro at nagbabasa ng magazine, nakita niya ang ilang impormasyon tungkol kay Sinosa. Isa pala itong kinatawan ng isang non-profit unification organization na layuning magbigay ng mga bakuna sa mga developing countries at tumulong sa iba't ibang advokasya. Dahil sa karisma at kabaitan nito ay tinagurian siyang charity prince ng publiko. Kinagabihan habang pauwi si Kamaro ay bigla siyang nalinlang ng isang babae na si Sadto na pinasakay siya sa kotse gamit ang dahilan na nasa panganib daw ang kanyang tiyahin na si Kay Yuko. Pagkapasok niya ay agad na nilak ni Sadto ang mga pinto at umarangkada ng mabilis, kaya wala siyang paraan para makatakas. Akala ni Kamaro ay kinidnap siya pero sino bang kinikidnap na broke college student? Agad namang nagpakilala si Sadto bilang kapwa manlalaro sa Financial District at isang undercover agent na iniimbestigahan ang sistema at ang Midas money. Matapos marinig ang background ni Sadto medyo kumalma si Kamaro at pumayag na makipag-usap. Habang nag-uusap sila ay tahasang binatikos ni Sadto ang pamamaraan ni Makuni sa paggamit ng Midas money para stabilize ang ekonomiya na tinawag niya itong pansamantalang solusyon na magdudulot ng mas malalang problema sa hinaharap at para sa kanya, ang tanging solusyon ay ganap na buwagin ang Financial District at inaasahan niyang makakakampi niya si Kamaro. Medyo nag-atubili si Kamaro na lalo't miyembro na siya ng guild ni Makuni,
Pero bigla siyang itinulak ni Sadto pababa sa upuan at sinabing nakikita niya sa mga mata nito na may mas mahalaga pa kay Kamaro kaysa sa pera. Biglang napansin ni Sadto na may kotse na sumusunod sa kanila. Agad niyang ginamit ang kanyang card at nagsama ng misteryosong matandang taxi driver upang makatakas sila ng ligtas. Bago sila maghiwalay ay pinayuhan ni Sadto si Kamaro na tanggapin ang imbitasyon ni Sinosa, dahil isa itong top-tier player na may tunay na layuning wakasan ang masamang epekto ng financial district sa totoong mundo. Bagamat gulo pa rin ang isip ni Kamaro sa dami ng bagong impormasyon at nagdesisyon siyang makikipagkita kay Sinosa kinabukasan, gaya ni Sadto ay binatikos din ni Sinosa ang ginagawa ng guild ni Makuni dahil sa paningin niya, isinusuko nito ang kinabukasan kapalit ng pansamantalang katatagan. Kaya hindi siya kailanman sumali sa kanila at alam ni Makuni na mababago ang paninindigan ni Kamaro matapos makipagkita kina Sadto at Sinosa, kaya mismong si Makuni na ang lumapit sa kanya at agad niyang tinutuligsa ang mga ideal ni Sinosa at Sadto at sabi niya na tanging ang mga malalakas ang may karapatang mangarap para sa hinaharap, ang mga naghihikahos ay walang pagpipilian kundi ang mabuhay sa kasalukuyan. Ibinunyag din ni Makuni na siya lang ang nag-iisang tao na tumalo kay Sinosa sa isang deal match. Naniniwala siyang hindi pa naranasan ni Sinosa ang totoong kahirapan kaya't hindi ito makakaunawa sa madugong katotohanan sa likod ng pera. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap ay nag-iwan si Makuni ng isang huling paalala na sa mundong ito na malupit at puno ng sakripisyo, ang tanging paraan para mabuhay ay ang lumaban at manalo. Kinabukasan kahit magulo pa rin ang isip ni Kamaro ay nagpasya siyang ituloy ang deal match laban kay Sinosa. Sa gitna ng laban ay biglang nawala ang karaniwang kalmado ni Sinosa at lumabas ang isang ibang anyo ng kanyang pagkatao, pinalaya ng kanyang asset ang isang matinding kapangyarihang nakakagulat at nakakatakot. Muli ay isinakripisyo ni MCU ang sarili upang makayanan ang malakas na atake para protektahan si Kamaro. Matindi ang tinamong pinsala ni MCU na puno ng sugat at halos wala ng lakas, gulat at takot ang naramdaman ni Kamaro pero sa gitna ng lahat ay may mahalaga siyang napagtanto. Hindi niya gustong manalo, hindi rin niya gustong matalo at ang tunay niyang gusto ay protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Sa huli ay nagkaisa sina Kamaro at MCU at magkasunod nilang pinakawalan ang dalawang mid-level attacks na sobrang lakas at tuluyang nagpabagsak kay Sinosa. Dahil dito ay agad na nagdulot ng malaking pinsala ang pagkatalo ni Sinosa sa kanyang buhay sa totoong mundo, kinabukasan ay bumisita si Kamaro sa opisina ni Sinosa at nakita niya itong abalang nag-iimpake kasama ang ilang kaibigan at kasamahan. Balak nilang ituloy ang kanilang misyon ng pagtulong sa ibang charitable organizations sa iba't ibang panig ng mundo. Sa halip na magalit ay buong pananalig pa rin ang ipinakita ni Sinosa kay Kamaro at naniniwala siyang si Kamaro ang maaaring maging susi sa pagbagsak ng financial district. Bago siya umalis ay hiningi pa niya kay Kamaro na dalhan si MCU ng paborito niyang cup noodles bilang paghingi ng tawad sa pinsalang natamo nito sa laban. Sa puntong ito ay bumalik ang kwento sa nakaraan noong hindi pa kilala si Makuni bilang top-class player sa financial district, at isa pa lang siyang simpleng university student. Noong panahong iyon ay pinilit siya ng kanyang ama na sundan ang landas ng pamilya sa mundo ng negosyo. Araw-araw siyang pinupuno ng ama niya ng baluktot na paniniwala tungkol sa kapangyarihan ng pera at sabi ng kanyang ama, ang isang perang papel ay simpleng papel lang. Pero kapag pinagsama-sama mo ito sa dami na ito ay nagiging kapangyarihan at isang nakakatakot na puwersa na kayang mayayanig ang buong mundo. Pagka-graduate niya sa universidad ay agad siyang ginawang personal secretary ng kanyang ama. Dito tuluyang nasira ang loob ni Makuni na iniwan niya ang pangarap niyang maging musician at binuwag ang college band na may kontrata na noon. Mula roon ay nabuhay na siya sa kawalan ng pag-asa at tagasunod sa lahat ng utos ng kanyang ama. Ang negosyo ng kanyang ama ay nakasentro sa pagbuo ng konektadong network ng pinansyal at ginagamit ang pera para sa kabutihan at kasamaan. Pinalalakas niya ang mga koneksyong ito gamit ang mas maraming pera at kapag may isa lang na bumagsak, sunod-sunod ang iba na parang domino at para sa kanya, iyon daw ang tunay na kapangyarihan ngunit hindi niya raw ito naimbento sinamantala lang niya ang sistemang matagal nang umiiral. May nakababatang kapatid si Makuni na si Takako na mula pagkabata ay may malubhang karamdaman, halos buong buhay niya ay ginugol niya sa hospital bed at mahal na mahal siya ni Makuni at si Takako lang ang tanging taong gusto niyang protektahan. Ang pagsunod ni Makuni sa kanyang ama ay dahil na rin sa pag-asang makaipon ng sapat na pera para gumaling si Takako.
Araw-araw matapos ang trabaho sa kumpanya ay dumadaan siya sa ospital para kamustahin ang kapatid niya at kausapin ito, sasamahan sandali at tila unti-unti nang nagiging payapa ang buhay, tila sisikat na ang araw para sa kanila. Pero hindi nagtagal ay nagsimulang bumagsak ang kumpanya ng kanilang ama, isa sa mga negosyo sa kanilang financial network ang nagkaproblema at nagsimula itong magdulot ng domino effect. Dahil sentro ng buong sistema ang kumpanya ng pamilya Makuni ay sila ang pinaka-naapektuhan. Kasabay pa nito ay lalo pang lumala ang kondisyon ni Takako at wala ng ospital sa Japan ang kayang gamutin si Takako, ang tanging natitirang pag-asa dalhin siya sa Amerika, kung saan baka sakaling may paraan para mapahaba pa ang kanyang buhay. Nang ibinalita ng doktor ang kondisyon ni Takako ay parang tinamaan ng kidlat si Makuni. Pero agad siyang nagpasya na ililigtas niya ang kapatid anuman ang mangyari. Kinagabihan ay umuwi siya at mahinahon na nakiusap sa kanyang ama na ipadala si Takako sa Amerika para magpagamot. Ngunit tinanggihan siya agad at ayon sa kanyang ama, kailangang ilaan ang lahat ng natitirang pera ng pamilya para iligtas ang kumpanya na kahit mamatay si Takako, mas mahalaga raw ang negosyo at sinabi pa nitong kahit isa siyang ama ay dapat negosyo pa rin ang dapat unahin. Sa puntong iyon ay tuluyang nawala ang pagmamahal ni Makuni sa kanyang ama, hindi na niya ito itinuring na ama, nagpasya si Makuni na siya na mismo ang kikita ng pera para sa pagpapagamot ni Takako pero agad siyang ikinulong sa kanyang silid, lumipas ang mga araw at gabi na puno ng kawalan ng pag-asa. Nang sa wakas ay pinayagan siyang lumabas ay kritikal na ang lagay ng kanyang kapatid at pagdating niya sa ospital, naka-ventilator na si Takako at mahina na ang paghinga nito at doon niya nalaman na si Takako mismo ang tumangging magpagamot sa Amerika dahil ayaw niyang lumayo kay Makuni. Ang gusto lang talaga niya ay makasama at makausap pa ang kanyang kuya at sa huli, pumanaw si Takako at iyon na ang huling pagkakataong nakasama siya ni Makuni at ilang panahon ang lumipas, lumitaw si Masaki at inalok si Makuni na sumali sa financial district. Sa pagkawala ng kanyang kapatid at sa kagustuhang layuan ang malamig na tahanan ng kanyang ama, agad niyang tinanggap ang alok at pagkapasok niya sa financial district, napagtanto niyang maaari niyang gamitin ang sistemang ito para protektahan ang mga taong may kapalarang katulad nila ni Takako. Doon niya itinatag ang Guild Alliance at pagkatapos matalo ni Kamaru si Sinosa at lalo pang naging malapit ang ugnayan nila ni MCU, mas bukas na si MCU sa kanyang nararamdaman at mas nauunawaan na rin siya ni Kamaru at isang araw, habang kumakain sila ng paboritong ramen ni MCU ay nakita nila ang matabang lalaking unang kalaban ni Kamaru sa financial district. Nagkwentuhan silang tatlo habang kumakain at naitanong ni Kamaru kung ano ba talaga ang sikreto sa koneksyon ng isang Antra at ng asset niya, pero inamin ng lalaki na ni siya ay hindi sigurado at sa katabing mesa, may isang grupo ng mga negosyante na inaapi at pinagsasalitaan ng masama ang isang babaeng asset. Ayaw sanang makialam ni Kamaru kaya lumayo sila ni MCU pero makalipas ang ilang hakbang, bumalik siya at binugbog ang bastos na negosyante at tinamaan din si Kamaru, pero kahit hindi ito naintindihan ni MCU na nakita niya kung paano pinrotektahan ni Kamaru ang kapwa asset at dito tuluyan siyang nahulog ang loob sa kanya. Pag-uwi nila ay nanood sila ng romantic movie at nang umabot sa eksenang naghahalikan ang bida, naging totoo ang pagkakuryoso ni MCU lalo't si Kamaru ay halatang baguhan sa usaping pag-ibig. Ipinaliwanag ni Kamaru kay MCU na ang paghalik ay isang paraan ng dalawang tao na tunay na nagmamahalan para ipakita ang damdamin nila sa isa't isa. Nang marinig ito ay lalo pang naging curious si MCU kaya tinanong niya kung pwede ba nilang subukan at ang ating bida bilang isang inosenteng binata, ay wala talagang alam sa halik kaya agad siyang tumanggi at sinabing kailangan talagang magmahalan ng totoo para maghalikan. Doon na napagtanto ni MCU na ang nararamdaman niya para kay Kamaru ay hindi basta-basta, iyon ay tunay na pag-ibig. Kinagabihan at habang sakay sila ng karaniwang itim na taxi papuntang financial district, biglang may kakaibang pakiramdam si Kamaru na parang may nagbago sa totoong mundo. Sinabi ng matandang driver na baka imagination lang iyon pero sa puso ni Kamaru, nararamdaman niyang ang kinabukasan ng mundo ay papalapit na sa isang delubyong hindi na maiiwasan. Samantala sa financial district ang Guild Alliance ni Makuni at ang iba pang mga manlalaro ay nahihirapan dahil sa pagbagsak ng interest rates at stock values sa mga bansa sa Southeast Asia. Kapag nagpatuloy ito ay wala nang makakapigil sa tuluyang pagbagsak ng buong sistema. Naalala ng isang guild member ang isang bansang tinawag na Caribbean Republic nang bumagsak ang North American Financial Districts, tuluyang naglaho sa mapa ang bansang iyon.
Kapag nangyari rin ito sa mga financial district ng Southeast Asia, malamang na hindi rin makaliligtas ang Japan sa paparating na kapahamakan kaya't agad na inilunsad ni Makuni ang tinatawag na Plan C. Sa totoong mundo ay nagsimula nang lumubha ang krisis at unti-unti nang nababakanti ang mga kalsada dahil sa patuloy na pagbagsak ng ekonomiya. Nakipagkita si Sadto kay Takakezaki upang pag-usapan ang isang lihim na chip na dati na niyang ipinahanap dito. Sa kanilang pag-uusap ay isiniwalat ni Takakezaki ang isang nakakagulat na impormasyon na may isang traidor sa loob ng Guild Alliance ni Makuni. Ibinunyag din niya na noon pa raw ay nakilala na niya ang asset ni Kamaro, at posible raw na konektado si MCU sa ama ni Kamaro ang lalaking nagpakamatay dahil sa pera. Sinubukan ni Takakezaki na ibenta ang impormasyong ito kay Sadto pero wala itong interes at tumalikod lang siya at umalis. Samantala kahit pabagsak ang mundo sa paligid ay patuloy pa ring pumapasok si Kamaro sa paaralan. Pero napansin niyang may kakaiba sa paligid na parang nagbago ang mga tao, kabilang na si Hanabi na hindi na ang dating masayahin at puno ng pag-asa. Naalala ni Kamaro ang dating sinabi ni Sadto tungkol sa unti-unting pagguho ng kinabukasan ng sangkatauhan. Habang naglalakad siyang malalim sa pag-iisip ay bigla niyang nakita si Ibara na nakatayo sa rooftop ng isang mataas na gusali. Agad siyang sumugod pataas para alamin ang nangyayari at doon nalaman niya na matagal nang sinusubukan ni Ibara na maibalik ang kanyang 3 anak at asawa. Sinira na nito ang sarili niyang research project sa pag-asang makahanap ng paraan. Ngunit lahat ng pagsisikap ay nabigo at ngayon ang natitira na lang niyang paraan ay gamitin ang sariling buhay bilang kapalit para maibalik ang kanyang pamilya. Nang marinig ito ay agad siyang pinigilan ni Kamaro at pinapangako na siya na mismo ang hahanap ng paraan para maibalik ang kinabukasan ni Ibara. Mabilis siyang nagpunta sa financial district para harapin si Masaki at pagkakita niya sa pink-haired na clown, agad niyang hiniling na maibalik ang futures ng 3 anak ni Ibara na nawala matapos ang laban nila noon. Sinabi ni Kamaro na handa siyang bayaran ito ng doble at 10 beses na kahit 100 beses pa ng orihinal na halaga pero umiling lang si Masaki. Ang mga kinabukasang itinataya at natalo ay hindi na kailanman maibabalik at gaano man kalaki ang ibabayad, walang magawa si Kamaro kundi umuwi ng may mabigat na loob at sa guild base ay abala pa rin si Makuni kasama ang mga miyembro ng alliance sa pagtatangkang pigilan ang tuluyang pagbagsak ng Southeast Asian Financial Districts. Matapos mabigo sa usapan kay Masaki ay dumiretso si Kamaro sa bahay ni Ibara pero wala ito roon. Naramdaman niyang may mali kaya tumakbo siya sa paaralan at nagtanong sa mga guro at doon niya nalaman ang balita si Ibara ay namatay sa isang aksidente, nabangga ng isang lasing na driver. Lubos ang pagkabigla at pagkalungkot ni Kamaro sa balitang iyon at mag-isa siyang gumala sa parke, tahimik habang mas malinaw pa sa lahat ang katotohanang unti-unting gumuguho ang mundo sa paligid niya. Sa mga sandaling iyon nasa sariling bahay ni Hanabi at kitang-kita ang lungkot sa kanyang mukha wala na ang dating sigla. Nakaupo siyang pinuputol ang mga liham na puno ng damdaming isinulat ng kanyang mga estudyante, hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay dahil sa sobrang pagod sa sofa ng sala, para na lang siyang manika na wala ng buhay walang emosyon walang sigla. Balik kay Kamaro ay labis na siyang nabigatan sa kaguluhan sa paligid niya, kaya agad niyang wini-withdraw ang lahat ng pera mula sa kanyang MEAS account at tumuloy sa financial district. Habang nakaupo sa misteryosong itim na sasakyan at unti-unti siyang nakatulog. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang isang cute na sanggol na babae na dala ng kanyang ina at punong-puno ng pagmamahal, binibigyan ito ng pangalan ng kanyang mga magulang at ang pangalang iyon ay pamilyar na pamilyar, pero bago dumating sa pinakamahalagang bahagi ng panaginip ay nagising si Kamaro. Ilang sandali pa ay nasa Central Plaza na siya ng financial district at sa harap ng lahat, sinunog ni Kamaro ang lahat ng MEAS money niya at kasama ang buong suporta ni MCU na isang malaking pagbabagong pag-iisip para sa kanya. Sinabi ni Sadto sa kanya na higit pa sa pera ang pinakaimportante ay tiwala at paniniwala. Pero kahit gaano pa karami ang pera ang sunugin ni Kamaro kaya ng bangko na mag-print muli ng bago sa kahit anong oras. Isa nga itong klase ng pera na walang katapusan at tulad ng sinasabi sa mga bulong-bulungan, dagdag pa ni Sadto at ang financial district ay malapit na sa hangganan nito at malapit na rin itong bumagsak. Makalipas ng ilang sandali ay nagtungo si Kamaro kay Makuni upang kumprontahin siya, pero nauwi ito sa mainit na pagtatalo dahil sa magkasalungat nilang paniniwala at para kay Kamaro, ang layunin ni Makuni na isakripisyo ang hinaharap upang iligtas ang kasalukuyan ay walang saysay.
Ngunit sagot ni Makuni kung walang kasalukuyan ay wala ring hinaharap pero para kay Kamaro, ang kasalukuyan ay may saysay dahil may hinaharap at sa mismong sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap at tuluyang bumagsak ang Southeast Asia branch ng Financial District matapos bumagsak ang interest rates at stock values sa rehiyon. Kasama nito na isang buong bansa ang Singapore ay bigla na lang naglaho, wala na ang mga tao at ang kalikasan ang mga gusali at lahat ay naging abo sa isang iglap. Sa teritoryo ng Guild Alliance ay agad na inutusan ni Makuni ang lahat ng miyembro na ipatupad ang Plan C bago pa mahuli ang lahat. 3 oras bago nito sa FM Central Headquarters sa Washington DC ay may naganap na espesyal at saradong G20 meeting, ang paksaang mabilis na pagbagsak ng market sa Southeast Asia na posibleng magtulak sa buong mundo sa matinding krisis at desperado na paghahanap ng pondo. Idinagdag pa na ang pagbagsak ng isang financial district ay nagdudulot ng chain reaction sa iba pa na isang fenomeno na tinatawag nilang C, sa kalagitnaan ng meeting at sabay-sabay nilang natanggap ang balita tungkol sa nangyayari sa Singapore. Para maiwasan na ang Japan ang sumunod na mawala sa mundo ay ginamit ni Makuni ang kanyang espesyal na Darkness Card upang hilingin kay Masaki na i-activate ang money printer ng Midas Bank. Ipinagpapalit ni Makuni ang 20 taon ng sarili niyang hinaharap kapalit ng napakalaking halaga ng itim na pera, sapat upang suportahan ang 80% ng mga bangko at pangunahing korporasyon sa bansa. Samantala sa totoong mundo ay lubos nang nagkakagulo matapos ang misteryosong pagkawala ng Singapore, ang alon ng SE ay mabilis na lumaganap sa iba pang financial districts sa Southeast Asia gaya ng Hong Kong at Shanghai. Hindi magtatagal ay tatama rin ito sa Japan at sa financial district. Nagtrabaho ng todo si Makuni at ang kanyang guild upang mabawasan ang epekto ng SE, sa puntong iyon ang alon ng SE ay malapit nang tumama sa Japan. Agad nitong tinamaan ang stock market ng Tokyo at bumagsak ng husto ang market, kahit na ipinatupad na ang price adjustment at easing measures at patuloy pa rin ang pagbagsak ng trading volume, sa pinakakritikal na oras at pumasok ang guild at tumulong upang sagipin ang sitwasyon. Mabilis na bumili ng Midas Black Money ang mga financial expert at unti-unting nagsimulang gumaling ang market, dahil dito ay nakaligtas ang Japan sa tuluyang pagkasira pero nang hapon ding iyon, sinangil ni Masaki si Makuni para sa bayad ang 20 taong kinabukasang kanyang isinakripisyo. Kinagabihan habang kausap ni Kamaro si Sadto ay sinabi nito na ang pagbuhos ng napakaraming itim na pera ng Midas sa totoong mundo ay maaaring kapalit ng isang buong dekada ng hinaharap ng Japan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay isiniwalat rin ni Sadto kay Kamaro na may nadiskubre si Takadazaki isang bagay na may kaugnayan sa mga asset at sa kanyang ama. Kinabukasan ay dumiretso si Kamaro sa financial district para hanapin si Takadazaki. Tinanong siya ng lalaki kung gusto ba niyang malaman kung sino ang naging asset ng kanyang ama noon, pero kailangan niyang magbayad ng transaction fee para makuha ang impormasyon. Dahil wala ng ibang paraan ay napilitan si Kamaro na ibigay ang pera at pagkatapos nito, ipinakita ni Takadazaki sa kanya ang isang lumang black and white na litrato at sa isang tingin pa lang, tuluyang napatigil si MCU. Halos hindi siya makapaniwala kamukha niya ang asset ng ama ni Kamaro pero ang totoo ay hindi pala siya iyon, kahit magkamukha sila halos ang asset ng ama ni Kamaro ay may itim na buhok at iba ang pangalan nito. Ayon pa kay Takadazaki si Moa ay isa sa mga pinakamalalakas na asset noon pero bigla na lang siyang naglaho matapos mabangkarote si Yoga Kimaro at mapatalsik mula sa financial district. Bilang dagdag na impormasyon ay nagbigay pa si Takadazaki ng isang teorya na maaaring magkamukha sina MCU at Moa dahil may pagkakatulad ang hinaharap ni Kamaro at ng kanyang ama, pero hindi sumang-ayon si Sadto para sa kanya ang pagkakahawig ng dalawang asset ay simbolo ng koneksyon at ugnayan ng ama at anak. Ibig sabihin pareho silang may hinahangad na isang bagay at ito rin ang patunay na kahit naging sakim sa pera si Yoga, tunay niyang minahal ang kanyang anak at ang ebidensya kahit na bangkarote ang ama ni Kamaro sa financial district, hindi nawala si Kamaro sa totoong mundo at buhay at buo pa rin siya. Matapos nito ay binigyan ni Sadto si MCU ng cup noodles at sinabing alalahanin niya ang amoy ni Kamaro. Sa mga sumunod na araw ay nasaksihan ni Kamaro ang unti-unting pagkasira ng Japan dahil sa desisyong ginawa ni Makuni upang sagipin ito mula sa alon ng SE. Ang unang tinamaan ay si Hanabi na dati ay masigasig sa pag-aaral pero ngayon ay laging absent at hindi na nagpapakita. Tinawagan siya ni Kamaro pero hindi ito sumasagot kaya pinuntahan niya ito sa bahay.
Laking gulat niya nang makita kung gaano kaputla at parang wala ng buhay si Hanabi pero kahit papaano nakahinga siya ng kaunti buhay pa rin siya. Kinahapunan habang nagtatapon ng basura sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho, biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanya na parang lason sa balat, pagkatapos nito ay nag-iba ang lahat sa paligid. Ang masiglang parke ay napalitan ng gutom na mga palaboy at ang mga silid-aralan na dati napupuno ay isa na lang ang guro at wala ng estudyante. Maging ang manager ng tindahan ay biglang naglaho sa harap mismo ni Kamaro at sa takot ay agad siyang bumalik sa bahay ni Hanabi, pero mas malala na ang lagay nito, hindi na nito maalala kahit ang sarili niyang pangalan. Ang buong lungsod ay balot na sa kakaibang pulang liwanag at maging si Makuni ay natulala sa laki ng pinsala na dulot ng sarili niyang mga desisyon. Sa panig ni Kamaro matapos makita ang lahat ng ito ay nagpasya siyang makipagtulungan kay Spy Sadto para mabawi ang kinabukasan ng Japan. Ibinahagi niya ang plano kay MCU at sinabing tutulungan niya itong makamit ang isang masayang hinaharap na tulad ng isang normal na babae, pero hindi natuwa si MCU na kapag hindi na siya asset ay hindi na siya makakalaban sa tabi ni Kamaro, lubusan na siyang nahulog sa kanya at sa pag-unawa ni Kamaro sa nararamdaman ni MCU ay hinalikan niya ito sa noo, isang halik para sa taong pinakaimportante sa kanya. Sa puntong ito ay lalong lumala ang sitwasyon sa Japan at sa nakaraang linggo, 3 sanggol lang ang ipinanganak na isang nakakaalarmang bilang, kasabay nito ang populasyon ng bansa ay tumatanda sa nakakatakot na bilis, ilang araw pa ang lumipas at nagsimula na ring manginig ang mga financial markets sa Estados Unidos. Nawawalan ng halaga ang iba't ibang currency sa buong mundo dahil sa pressure mula sa dolyar ng Amerika, sinusubukan ng US na pakialaman ang bawat pandaigdigang currency para pigilan ang chain reaction na dulot ng wave of C. Sa madaling salita ay matagumpay na naitaboy ng US ang wave of C at ngayon ay patungo na itong muli sa Japan. Sa harap ng sitwasyong ito ay agad na muling nakipagkita si Makuni kay Masaki para gamitin muli ang makapangyarihang Darkness card. Handa siyang isakripisyo ulit ang 20 taon ng hinaharap para makapag-print ng panibagong itim na pera ng Midas, kahit na nakita na niya ang matinding pinsala ng ginawa niya dati at nang malaman ito ni Kamaro, Sadto at Takadazaki. Agad silang bumuo ng detalyadong plano para pigilan ang pabiglang hakbang ni Makuni. Ang pinakaugat ng problema ay ito ay tanging ang taong may hawak ng Darkness card ang may kapangyarihang mapaandar ang money printing machine ng Midas, at sa Financial District si Makuni lang ang nagtataglay ng card na iyon at ayon kay Sadto, may iisang paraan lang para pigilan siya. Kapag inactivate na ni Makuni ang makina ay aabutin ng ilang oras bago tuluyang makumpleto ang proseso ng pag-imprenta ng pera at ang pagkatapyas sa kinabukasan. Sa maikling panahong iyon ay kailangang hamanin ni Kamaro si Makuni sa isang deal match at talunin siya para mapilitang mabaon sa utang. Kapag bumagsak si Makuni, si Kamaro ay kailangang agawin ang Darkness card at isara ang money printing machine, at ibalik lahat ng Midas money na naprint pabalik sa sistema at ayon sa plano. Gagamitin ni Takadazaki ang isang traidor sa loob ng Guild Alliance para nakawin ang napakalaking halaga ng itim na pera, tapos ipamumudmod ito sa publiko. Dahil dito ay mabilis na mawawalan ng halaga ang Japanese yen at halos wala ng silbi ang lahat ng asset ni Makuni. Ito ang magbubukas ng pagkakataon para matalo siya ni Kamaro o ni Sadto sa huling deal at maagaw ang Darkness card para ma-reverse ang pag-imprenta ng pera at mabawi ang kinabukasan ng bansa. Nang malaman ni Makuni ang tungkol sa planong ito, agad niyang tumanggi na makipag-deal kay Kamaro o kay Sadto, pero binalaan siya ni Masaki na kapag iniiwasan niya ang laban at kalahati ng kanyang total assets ang mawawala at hindi na siya magkakaroon ng sapat na pera para pigilan ang wave of C. Dahil wala ng ibang opsyon ay napilitang harapin ni Makuni si Sadto sa isang deal, samantala pagpasok ni Kamaro sa Financial District, bigla siyang hinamon ng isang guild member na si Hori at napansin ni Kamaro na may kakaiba kay MCU na parang nagbago siya. Nang tanungin niya si Masaki ay nalaman niyang tuwing aktibo ang Midas machine, matinding sakit ang nararanasan ng mga asset at dahil sila ang mismong kinakatawan ng hinaharap at para hindi na siya masaktan, pinayagan ni Kamaro si MCU na magpahinga at siya na lang ang lumaban mag-isa. Dahil wala ang suporta ni MCU ay mabilis na nadominant si Kamaro. Pero dahil naapektuhan din ang asset ni Hori ay nakahanap ng butas si Kamaro at napinsala ng husto ang kalaban, nang makarecover ang parehong asset ay muling pinalabas ni Kamaro si MCU. Ginamit nito ang kanyang ultimate move na isang napakalaking firestorm na tuluyang sumisira kay Hori at sa panig ni Kamaro,
Panalo siya at balik sa laban ni Makuni at Sato. Nagtagumpay ang ating spy na kontrolin ang asset ni Makuni na si Kazo gamit ang espesyal na kakayahan ng sarili niyang asset. Pero biglang lumitaw si Q na sa isang iglap ay nilapa si Kazo at natalo si Sato sa huling atake ni Makuni. Bago siya tuluyang mapatalsik sa financial district ay naipasa pa ni Sato ang kanyang asset kay Kamaru sa pag-asang siya na ang makakatapos sa plano. Kasabay nito sa totoong mundo ay ginagawa ni Takadazaki ang lahat ng kanyang makakaya para ipakalat sa media ang balita tungkol sa paparating na hyperinflation crisis sa Japan. Umaasang mas lalo nitong bababain ang halaga ng yen at habang pilit na kinukumbinsi ni Kamaru si Makuni na mali ang pagsasakripisyo ng kinabukasan para sa kasalukuyan, biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Makuni dala ang balitang ginagawa ni Takadazaki sa labas. Walang pag-alinlangan ay inutusan ni Makuni si Masaki na gamitin muli ang Darkness card para mag-print pa ng mas maraming Midas money. Ngayon ay handang isakripisyo ang buong hinaharap niya at dumating si Kamaru para pigilan siya pero marahas siyang pinabagsak ni Makuni. Sa oras na tila wala na siyang magagawa ay bigla siyang pinaalalahanan ni Masaki na ang sariling card ni Kamaru ay naging itim na rin at na-upgrade na rin ito sa Darkness card ayon sa utos ng mas nakakataas. Walang pag-alinlangan na inutusan ni Kimro ang pink-haired na jester na itigil ang Midas money printing machine. Ang aksyon na ito ang siyang nag-trigger ng isang one-on-one deal laban kay Makuni, samantala sa totoong mundo ay lalong lumalala ang kaguluhan at nagpanik na ang mga mamamayan ng Japan dahil sa pagputok ng hyperinflation sa buong bansa. Sa financial district ay pumasok na sa huling laban si Kamaru laban kay Uncle Makuni. Sa simula ng laban ay ginamit ni Kamaru ang isang mid-tier na skill mula sa asset na minana niya kay Sato, na lumilikha ng clone ng sarili niya at sabay silang umatake kay Makuni gamit ang isang mapusong atake, pero napatunayang walang silbi ang Shadow Clone Technique at pareho silang tinamaan agad at ang White Wolf asset ay kinagat pa ng parte ng katawan ni Q. Napagtanto ni Kamaru na wala na siyang ibang opsyon kaya tinawag niya si MCU para tumulong. Sa kagustuhang tapusin agad ang laban ay pinakawalan ni Makuni ang ultimate move ni Q na nagbibigay sa kanya ng ganap na control kay Mo. Pero bago pa makalabas ang Firestorm attack ni MCU pareho silang na-freeze ni Kimro ng counter-attack ni Q, nakakagulat at sa mismong sandaling pinakawalan ni Makuni ang huling atake, biglang natunaw ang sandata sa kanyang kamay at nailigtas si Kamaru sa pagkatalo. Ang dahilan ay inanunsyo ng Ministry of Finance ng Japan sa totoong mundo ang pansamantalang pagtigil sa paggamit ng yen, kaya nabunyag ang tunay na anyo ng Black Midas money at wala na itong halaga sa sirkulasyon. Dahil dito ay bumagsak bigla ang kapangyarihan ni Makuni na nakaangkla sa pera, sinamantala ni Kimro ang bihirang pagkakataong ito at inutusan niya si MCU na harangin si Q habang siya naman ay kinuha ang direktang espada at sumugod kay Makuni. Sa huli ay matagumpay niyang naipasok ang isang matinding suntok sa kalaban at sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Makuni ang alaala ng kanyang kapatid na si Takako at napagtanto niyang naging katulad na rin siya ng sarili niyang sumpang ama, at mula nang mamatay si Takako ni hindi na niya alam kung para saan siya nakikipaglaban. Bigla ring lumitaw si Masaki para ayanunsyo na dahil parehong nawalan na ng halaga ang yen at Midas money, matagumpay na nakaligtas ang Japan mula sa chain effect ng se phenomenon at tinanggap ni Makuni na tama si Kamaru sa simula pa lang at kusang isinuko ang lahat ng kapangyarihan sa kanya. Agad na ginamit ni Kimro ang Darkness card para isara ang Midas printing machine at mabawi ang buong kinabukasang naisangla. Sa wakas ang imperyong binuo sa salapi at kapangyarihan ay gumuho ng tuluyan, naging abo at nalibing sa nakaraan. Sa sandaling iyon ay nagpaalam si MCU kay Kimro sa pamamagitan ng isang mainit na halik sa labi na isang bagay na matagal na niyang gustong subukan, humingi ng tawad si Makuni kay Q at piniling maglaho kasama ng gumuho ring distrito at sa labas. Tuwang-tuwa si Sato na nagtagumpay ang kanilang misyon na bawiin ang mas maliwanag na kinabukasan. Sina Takadazaki at ang misteryosong matandang driver ay lumibot sa mundo, samantala natagpuan ni Masaki ang kaligayahan sa wakas matapos siyang makalaya mula sa walang katapusang siklo ng mga walang saysay na deal. Sa tunay na mundo ay nakita ni Kimro na maraming nagbago sa mundo pero ang pinakamahalaga, ang mga tao ay buhay at narito pa rin na isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanya.